Magandang umaga, Sir Ted, at sa ating mga kababayan ho. Opo. Ano ho ang effect nito kung meron man ito pong nangyaring gulo dyan sa Venezuela sa presyuhan po ng langis sa international market, sir? Sir Ted, no, nung wala pa yung US, mahigpit na US sanction, ang export ng oil per day barrels, no, is around 1 million. Yan ay before December, no. So nung magsimula ang December, unti-unting nawala na yan, at ultimately on the latter part ng December, wala na ho talagang nakakalabas, especially nung magkaroon ng apprehension sa dalawang cargo vessel, no. So wala nang lumalabas. So ang affected ho natin is around 1 million barrels of oil per day, equivalent to less than 1% of the global supply. Okay. So ano ho sa inyong pagtansya, halos wala itong epekto ngayon sa usapin po ng presyuhan na mangyayari sa trading ho Monday sa merkado? Sir, if at all, Sir Ted, speculative ho ang magiging impact. Kasi wala ho talaga tong less than 1% to ito, at ang kliyente lang ho nito na matapang talaga na kumukuha dyan ay China, no. In fact, yung mga vessel na yon na nahuli ay papuntang China ho yan. And knowing China, marami ho talagang supplier ang China na pwedeng agarang mag-replace sa ganyang volume. Okay, sige. So, kumbaga sir, ang maaari sabihin natin na magandang balita ano po sa usapin po ng mga bansa na umaasa po sa imported oil ay halos wala itong epekto maliban na lamang sa mangyayaring spekulasyon na temporary po lamang sa presyuhan. Yeah. Tama ho, Sir Ted. At ito kasi naman nangyari kaya nababalance out tayo ngayon dahil may inaasahan, no, ang projection niya ng International Energy Agency sa first quarter ng 2026, may oversupply ng around 3 million barrels per day. Pero ang OPEC, ang projection lang nila is a little more than 20,000 barrels per day. But even then, yung mga sentiment na yan, mga projection na yan, patungo sana sa magandang price kasi may oversupply. Yun nga lang ito na-offset na naman yung oversupply na yan, na sentimento, no, at mga projection dahil nga ito nawala yung 1 million. So let's see, baka mag-even out lang ito, at kung mayroon increase, very temporary ho ang mangyayari. Sige po, at yung increase na yan, hindi ho naman ganoong kalaki na aabot Opo, po ng... Opo, na... Okay. Kasi nagbanggaan niya. Opo, sige. Itong rollback na mangyayari bukas, ano po ang factor sa mampo nito? Yun na nga, ang sinasabi ko, may mga ilang weeks na tayo nakaka-experience ng rollback despite na malakas yung sanction ng US on Russia and of course Venezuela. Kasi nga yung oversupply. In fact, hindi ito talagang project lang ng IEA kasi yung OPEC nga talagang nag-announce na sila, titigil na sila sa increases ng kanilang mga oil supply. So, ibig sabihin, pinatanggap talaga nila way November, December, hindi na magkakaroon talaga ng oversupply sa first quarter ng 2026. Okay. Kaya lang ito, dumating nga ito. Masamang balita to eh. So, sana tuloy-tuloy na sana yun. But then again, because of the existence nung sanang oversupply, nagkakaroon niya ng offsetting lang. So, hindi talaga malaki yung magiging impact ng nangyari ito at maliit na volume ito sa global supply. Okay. Sa kasaysayan ba ng OPEC member countries, wala namang mga usapin ng mga alam niyo ho yun, yung show of support doon sa isa nilang miyembro na ganito ang nangyari, magkakaroon sila ng mga pagkilos para maapektuhan ang market? Wala ho naman ganun sa kasaysayan ng OPEC countries? Wala ho. Ito,
siguro, ang magandang balita dito, parang ito ang nag-cause ng pag-balance out o isa ito na magko-cause ng pagbabalance nung pinangangambahan ng OPEC na magkakaroon ng oversupply. So, yun lang. Pero beyond that, hindi naman siguro affected ng ganitong mga desisyon, unilateral actions between two countries, no? Yung overall decision ng OPEC para ibigay yung supply sa global market. If at all, kung meron hong decision ng OPEC, yan ay mananatili na inaasahan natin sa TED na mukhang hindi sila mag-i-increase Okay, sige for the po. next how many months Opo. dahil na dun sa oversupply na inaasahan. Opo, sige po. Saan ba ang bansa na inaabangan natin na trading? Sa Singapore ho ba ito o sa New York? Well, ang ating assessment firm na may subscription Sir Ted ay itong ST Global Platts, no? Ibig sabihin, may monitoring firm ho. Minomonitor ho naman ang mga trades na nangyari sa Southeast Asia, Asia, at even in the global market. Ang mga mercantile na yan, na sinasabi kung saan nagbibid, buy and bid yung mga players, yun ang minomonitor. So tayo naman, nagsusubscribe tayo, Sir Ted, at naglalabas nga sila ng price discovery. Ang price discovery na yan, yun yung tinatawag natin palaging trading price. Mhm. So ito yung mga lumalabas na discovered price sa araw-araw ng mga trading na nangyayari sa different mercantile exchanges ng iba't ibang bansa. Okay, sige po. Salamat na marami sa inyo pong pagpapahupa sa ating damdamin dito po sa posibleng epekto ng Venezuela term oil sa presyuhan po ng langis sa international market. Salamat, Director, and have a good week ahead. Opo, magandang umaga ulit sa lahat. Salamat, thank you. Attorney Rino Abad, Director ng Oil Management Bureau. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!